So, kuha na namin yung... Ay, wait na. Welcome back to Tito Dogs TV channel. So, for today, pupunta tayo ngayon sa Toyota Calamba kasi nag-text yung agent namin. Ready for pickup na daw yung plate number nitong Toyota Zenix. So, samahan nyo kami, punta tayo doon. At habang bumabiyahe tayo papunta doon, bigay tayo ng quick review tungkol dito sa Toyota Zenix. Alright, samahan nyo kami. Let's go! So, okay, we are back. So, dito na tayo sa SLEX. 20 minutes ang biyahe going to Toyota Calamba. So, quick review lang. So, nakuha namin tong Toyota Zenix last November 2024. So, ngayon is January 2025 na. 1 month old na tong kotse. So, sa 1 month na yun, ang odometer reading or ang natakbo na nitong kotse is 3,400 kilometers na. So, medyo mataas yun. Bakit? Kasi sa 1 month na yun, nakapunta kami sa Pangasinan area and umuwi kami sa Bicol, sa Sorsogon. So, doon pa lang medyo thousands na yan inabot yung kilometers na. And other than that, puro city driving lang na. So far, okay naman yung gamit namin dito sa kotse. Okay, so pag-usapan natin yung fuel consumption. Itong Toyota Zenix Q Hybrid. So hybrid siya. Meaning na hybrid is may battery siya and may gasoline pa rin siya. So sa mga hindi nakakaalam, ang Toyota ang isa sa unang manufacturer ng mga hybrid cars. So ito yung kinuha naming kotse na hybrid. Aside from sa plano namin na magkaroon ng EV or electric vehicle na kotse, inisip namin if full EV yung kukunin natin and uuwi kami sa Bicol or gagamitin namin yung sasakyan na yun to go to provinces, hindi lang sa Bicol, kahit siguro kunyari sa North, Baguio or wherever sa North. Medyo nagdalawang isip lang kami sa full EV kasi nga hindi pa ganun kadami yung charging stations dito sa Philippines. So meaning yung 500 kilometers na range ng isang EV na kotse sa Philippines, medyo mabibitin ka pa. For example, papunta kami ng Bicol. Para makauwi sa bahay namin doon is around 600 plus kilometers. So sa 600 kilometers na yon, if ang range ng EV is 500 kilometers, so kulang ka pa rin ng 100 kilometers. And take note, ang mga batteries is hindi nila suggested na isasagad. Hindi mo siya pwedeng gawing 0% kasi obviously pag ginawa mo siyang 0%, hindi na siya tatakbo. So medyo alanganin makauwi sa Bicol, and lalo na sa province, wala naman kaming magdadaanan na fast charger doon. So kailangan pa namin mag-stop over sa isang lugar, mag-overnight, and mag-charge. So yun, so medyo yun yung naging namin, parang naisip namin for if full EV yung bibili namin. So kaya ang binili namin is a hybrid. So ang hybrid is still uses gasoline engine pero meron na siyang battery. Meron na rin siyang parang EV. Actually itong Zenix, pag makikita mo mamaya, papakita ko sa inyo, pero siyang nakalagay na EV mode. So pwede rin siya tumakbo ng full battery lang. So yun, so review lang namin, pauwi kami ng Bicol, 7 passenger or 7 yung laman na itong car, may mga gamit pa kami. Okay siya, kaya-kaya niya yung ganun kadaming nakasakay, hindi kami nabitin mag-overtake. And sa lubak-lubak, lalo na insert ko yung clip, may pakita ko sa inyo kung gaano sobrang kalubak sa Quezon area. Lalo na nung December, tuloy-tuloy yung ulan. So yun, so itong si Toyota Zenix, hindi siya nahirapan. Sa lubak, okay din naman siya, wala kami naging problem, hindi siya sumayat, hindi siya nagkaroon ng any problems. Siyempre, yun lang, may mga lubak na sobrang lalim pa minsan, hindi mo makikita, lalo na nung gabi na.
Pero okay pa rin naman siya. Hindi nagkaroon ng problem yung gulong, mags, or anything. Kahit yung suspension niya. So, all good siya. With 7 passengers, Take note, 7 passengers. So, yun. So, pauwi kami ng Bicol noon, 7 passengers. May pag-ahe pa. Ang total consumption namin, papakita ko rin sa inyo yung starting and yung nagpagas kami around 3/4 way pauwi sa bahay namin. Pagpultang kami ulit doon. If tama yung tanda ko, 540 kilometers nagpagas kami, and ito, papakita ko na lang sa screen. Hindi ko lang matandaan yung exact figures, pero lalabas noon, nung kinumpute ko is 18 kilometers per liter ang consumption nito Toyota Zenix. Take note, 7 passengers yung nakasakay dito, and traffic noon, malabak, maulan, so halos di namin pinatay yung engine nun, except for kapag sa stopover. So yun, so pag kinumpute mo yun, yung 540 kilometers na yun, 18 kilometers per liter lalabas. Okay, so 18 kilometers per liter. So yun yung consumption na nakuha namin. Long drive. City driving naman, based dun sa kinumpute ko, na-compute ko rin using the fuel tank na method na pagkuha ng measurement. City driving, lalabas tong Toyota Zenix is around 14 kilometers per liter. 13 to 14 kilometers per liter. So, okay pa rin naman siya. Hindi siya sobrang super tipid like EV. Pero 14 kilometers per liter para sa ganito kalaking kotse, okay na yun. So, yun. Next naman, may napanood akong vlog. Ang gamit niya is Toyota Vios. So, umuwi rin siya from Metro Manila, umuwi rin siya to Bicol. Ang gamit niya is Toyota Vios. So, doon na sa Toyota Vios niya, ang naging consumption niya, based din sa full tank method niya na pag-compute, is nasa 16 kilometers per liter. So, pag-iisipin natin, si Toyota Vios, 16 kilometers per liter. Itong Toyota Zenix naman is 18 kilometers per liter. 18 kilometers per liter. So 2 kilometers lang yung nilamang nitong Toyota Zenix. Pero obviously sa presyo ng Vios and Zenix, magkalayo yan. So ang tanong doon, sulit na ba yun yung 2 kilometers na extra dahil hybrid to? So for me, actually, dahil kasama namin yung buong family namin nandito, 7 kaming nakasakay plus gamit, at very comfortable lahat ng passengers, kahit ako yung nagda-drive, very comfortable. Okay na rin yung ganun na kahit 18 kilometers per liter siya during that time, punong-puno yung sasakyan pero naka 18 kilometers per liter pa rin. Actually, nagpa-power mode pa nga ako doon, hindi pa ako naka-eco mode all the way, so nagsiswitch pa ako to power. So, para sa akin, okay na yung 18 kilometers per liter na yun. Hindi siya ganun sobrang nagkakalayo sa Vios, pero pag-isipin naman natin, yung Toyota Vios na yun, based dun sa vlog niya, dalawa lang sila nakasakay, siyempre, baka yung takbuhan din nila doon is hindi naman din the same as kung paano kami nag-drive. On average, sabi nila, kahit na-try rin namin to going to Pangasinan, going to Pangasinan is around, average kami ng around 19 to 20 kilometers per liter. So yun, so mas mataas na ng konti. Pagka long drive nga, expected natin at least sana nasa 20 kilometers per liter. So siguro kung uwi kami ulit ng Bicol, itatry ko ulit yung full tank method ulit, try natin if ganun ka-accurate siya. By the way, based sa computer nitong kotse, meron din siya kasing makikita mo yung computation, papakita ko dyan. Based sa computation nitong kotse, if I remember it correctly, nasa 17 kilometers per liter or 16 kilometers per liter ang lalabas. So unlike nung full tank method, yun, chinek ko is nasa 18 kilometers per liter. So more or less accurate naman. Pero siguro feeling ko lang mas accurate dapat yung full tank method na pag-check compared to dito sa computer na
kotse mismo. Pero hindi naman nagkakalayo, hindi naman super nagkakalayo. So yun. Based on city drive ngayon, so I would say ito mix mix city and highway driving. Pakita ko sa inyo. Yan. So makikita nyo dyan 14.7 kilometers per liter ang consumption. Yan yung mix city and highway driving yan. So alam naman natin sa Metro Manila sobrang traffic. Okay na rin yan. At least nasa 14 to 15 kilometers per liter. Pwede na yun. Sa highway driving naman, siguro ito try natin ulit. Sana ma-reach namin yung 20 kilometers or more. So yun. So, yun yung about the consumption of this car. Based on, comfort. Pag makikita nyo sa likod, meron yan dalawang captain seat. So, very comfortable yung mga pasahero. And even if yung mga nakaupo dito sa harap, yung driver and yung passenger, okay na okay din. Masarap siya i-drive, hindi kulang yung power. May mga nabasa akong review na sabi nila mas mabilis daw yung old na Innova, yung Gen 2 na Innova compared dito sa Zenix. Nakapag-drive naman na rin ako ng lumang Innova, yung mga 2.8 diesel. Okay, sige, sabihin na natin, baka mas mabilis sa on the top end. Pero sa totoo lang, feeling ko hindi naman masyadong malaking difference. Kasi itong Zenix na hybrid, pag nagsabay yung power ng gas and ng electric niya, malakas siya. Lalo na if ilagay mo siya sa power mode, I would say talagang kayang-kaya niya yung overtake. Yun nga, for example, nung umuwi kami sa Bicol, so 7 passengers yung nakasakay dito. Hindi kami nabitin kahit paakyat, overtake ako paakyat ng bundok or kahit sa mga highway, flats or whatever. Hindi kami nabitin. Okay na okay yung power. Unlike yung iba nga na mga nabasa ko na mas mabagal daw to. Siguro man mas mabagal tong Zenix compared sa lumang Innova, hindi naman siguro notice ako. So yun. And additional lang din sa sa safety features itong kotse, meron siyang adaptive cruise control, meron din siyang normal na cruise control, meron siyang mga lane departure assist, parking assist, etc. So medyo marami siyang safety features. And I would say for the price of this car, wala ka na halos mahanap na iba pang mga safety feature na meron yung ibang kotse. So in short, para sa amin, or para sa akin, sulit na tong kotse na to. So ito, malapit na kami sa Toyota Calamba. So magpa-park lang muna kami, then kukunin na namin yung plate number. Pangit, wag na. Ganda. So, kuha na namin yung plate number. Alright, so nandito tayo sa Toyota Calamba and nakuha na namin yung plate number. So, kakabit ko na lang yan. So, yun lang. So, hanggang dito na lang tong video na to. So, kung may gusto pa kayo malaman or may mga suggestions pa kayo na content about dito sa Toyota Zenix, comment down below and gagawin natin yan. So yun lang. So please don't forget to like, comment, and subscribe. So yun lang. Maraming salamat sa mga nanood, mga kadogos. See you all again dito sa Tito Dogs TV channel. So basta may mga trips tayo using this Toyota Zenix or any other cars,
dito ko i-upload yun sa Tito Dogs TV channel. So yun lang. So maraming salamat and kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!